Good morning mga sir. Same day tayo. Ang gagawin naman natin dito sa Toyota Vios 2015 model, magpapalit tayo ng serpentine belt o yung drive belt na tinatawag. So bago natin tanggalin yung drive belt, tandaan natin yung adjustment. So pwede mo siyang gamitan ng anything na magsisilbing markings. Kasi ang gagawin natin dyan, pag tinanggal natin tong serpentine belt, ang aim natin ibalik dun sa dati niyang position para hindi ganun kabatak yung serpentine belt, kasi masama naman sobrang batak yun Ang aim natin ibalik natin yung dating settings ng serpentine belt na nanggaling kay Toyota. So dito 12 yung gagamitin, saka size 40 naman yung dito. Luluwagan lang yun sa baba, tapos eto luluwagan mo lang din yan, may i-atras mo na yan para matanggal mo yung serpentine belt. Ingatan nyo lang yung tubo ng aircon na mabangga. Ito naman usually naman malambot lang to, kasi wala naman tong adjuster kung di dyan lang sa alternator. Sa mga naka Toyota Vios dyan, ganito yung pagpapalit ng serpentine belt nyo. Siyang kusa. So yan, matatanggal nyo na yung serpentine belt nyan. Yan, nakita nyo gumalaw na. Din ng konti nasa top. Yan, sobrang luwag na niya ngayon. So maluwag nyo na matatanggal yung serpentine belt. Serpentine belt ng kaibigan natin, yan, kung mapapansin nyo, very visible na, very crispy na. Yan, may putok na siya. So importante na chine-check nyo yan. Ito very visible naman to. Yung pag-check nito, makikita nyo naman siya kagad dyan sa labas. Kasi ang jahi dito kapag ka naputulan kayo nito sa biyahe, tas medyo malayo kayo, kahit malapit, hindi magi-stop mag-charge sa yung makina nyo dahil yung alternator walang hahatak. So magi-stop ng supply ng baterya, ng kuryente. So titirik yung sasakyan nyo. So ayan very crispy na. Ayan. Yung isang kamay nyo, lagay nyo lang dito sa likuran. Yan. Dito yung isa. Dito. Medyo madilim, no? Tapos iiwas mo lang siya dito sa water, sa fuel pump. Doon lang siya nakaiwas. So yan, okay na mga sir. Susungkitin nyo lang naman siya. Sabihin na uunahin nyo ditong ipasok sa side na to, kasi nandito yung isang pulley niya So na-check na rin naman natin yung mga pulley niya. Hindi na lang natin na i-video kasi medyo madilim. Pasensya na kayo mga sir. Na-check natin yung mga pulley bago natin ibinalik, para ma-check natin ang husto, kung kailangan magpalit na rin ng bearing or what. Sa kanya okay naman. So yan, higpitan nyo lang din yung dito para mabalik natin siya sa dating pwesto niya. Mga sir, okay na. Ganun lang, no? Dito lang sa water pump, dito nyo lang iiwas yung pinaka serpentine belt. Very naman, feasible naman, kasi yung water pump wala siyang ngipin. So meaning lahat ng may ngipin dadaanan nito papasok. So kung makikita nyo, dito lang siya umiwas sa pinaka water pump. Pasensya na kayo kasi sobrang dilim. Medyo madilim dito sa loob sa hindi makita. So ganun lang, ilulusot nyo rito. Yung isang kamay nyo nandito sa side na to, kasi yung isang pulley nandito dito. So maglagay lang kayo ng sapin kung medyo mainit pa yung engine nyo, pero make sure na wag sanang mainit para hindi kayo mapasok. So ilulusot nyo lang yan. Tapos madali naman yan, gamit lang din kayo ng crocodile pliers. Pigain nyo lang dito yan. Yan, ipigain nyo lang dito.
ikalang nyo lang dito. So, piga lang papasok. Para yung pinaka alternator ma-push down dito pababa. May markings naman kayo. Mahigpitan nyo na siya. So, ganun lang kadali sa mga Japanese car. So, again sir, mga sir, kung may tanong kayo, PM lang. Thank you sa time. Please like, share, and subscribe na rin. Thank you.